guys, ito na po yung mga na-harvest natin kanina doon sa pagbabaklas natin ng mga battery ng laptop. Bali yun po yung mga ibinigay sa akin ng mga kaibigan ko. At yung iba naman nun is ang nabili ko lang ata doon is 2 piraso lang. Opo, sa mga kakilala ko. So, i-check natin pala yung ano niya, yung mga voltage niya kung may natitira pa. Isa-isahin natin i-check yung mga voltahe kasi ibig sabihin pag may voltahe, mga okay pa yung mga baterya. So, pero kailangan pa nating i-test isa-isa kasi hindi porket meron siyang voltahe is yung condition ng baterya is good. So, hindi ganon. So, kailangan natin isa-isahin kung may laman. Dapat kasi yung mga wala ring laman, kahit 0 voltage na siya, hindi ibig sabihin hindi na po siya pwede. So sa akin, sa experience ko, kahit walang laman is nabubuhay ko pa. So tignan natin. So lagay natin, iset natin siya sa 10 volts DC. So kailangan at least sana 3 volt para ma-charge natin diretso dun sa ano niya, sa kanyang capacity tester natin. Yung pinakita ko sa inyo nung nakaraang video. Yan po, yan dito pakita ko na kailangan abot siya ng between 4 volts or 3 volts, okay na yun. So check natin. Ito na, check natin. Oh, maliit po siya, abot lang po siya ng 2 volt. Ito walang volt, wala siyang na-read. Ito, 3.7, so good to. 3.7 ulit. 2 volts. Ito wala, hindi ma-read. Tanggalin natin. Ito, 3 volts. Ito din. Ito naman ay 3.7 volt. 3.2. So okay mga to. Good for testing na mga to. So guys, ito na po yung mga tinest natin kanina na okay na yung condition na 3.7 volts up to 18650. Ito naman yung dating karga niya na 1800 mAh. So i-charge natin muna siya para pagkatapos ng isang linggo na makapag-stack siya ng kanyang voltahe na okay, saka naman natin siya kukunan ng kanyang capacity. So ganito lang naman guys ang pag-set ng pag-charge. So iset natin yan dito, yung paglipatan ng ano habang nagbi-blink, ganyan, lipat-lipat mo siya. So, yan po, ilagay lang natin ng charge. Yan po yung pag-charge. Lahat na po yan nakaset. Pag na-set na yung isa, set na po yan hanggang sa number 4. So i-charge natin muna to para makita natin kung matcha-charge siya or hindi. O check nyo pa rin guys kung umiinit yung mga bateryang ganito para sure tayo na safe ang mga battery. So i-check natin kung umiinit pagkalagay pa lang. So normal naman, hindi naman. Tapos yung charging niya na ampere. So sa akin siniset ko lang ng 500 milliampere para hindi naman po mapigla yung baterya. Kasi pag nag 1 ampere tayo, sobrang init niyan. Kawawa siya. So ito, kita nyo, nag-N po ito. Ibig sabihin po, mas mababaw yung voltahe inaasahan. So tanggalin natin to. So kailangan natin itong palitan or pwede nating i-jump to para mabuhay ulit.
Yan, saglit lang, may kukunin ako. Ito na, tanggalin natin. Yung natanggal na. Balik natin kung mariread niya ulit. So ayaw talaga, tanggalin na natin. So palitan ko na muna guys. So i-check natin to kung good itong battery nilagay ko. So okay naman. So okay na, magdidiretso na yan. So i-check natin lahat kung nagcha-charge. Nagcha-charge siya, then nagcha-charge siya. Okay. So yung nandito, wag niyo papansinin kasi charge po yan. Natural lang po na may lumalabas diyan na capacity, pero hindi po ganyan ang pagkuha ng kanyang capacity, no? So i-check natin. So mamaya balikan natin to kung na full charge na siya para ma-update ko kayo mamaya guys. Bali, heto na po siya, na full charge na po siya. Ganito po yung itsura niyan pag na full charge. Nakalagay po yung N. Huwag niya munang pansinin kung ano yung meron dito kasi hindi po yan ng capacity niya. Kasi i-charge lang po natin yan. So pwede nating tanggalin na ito at i-charge na natin yung mga iba. So nag-charge pala siya, no, ng makikita nyo dito sa baba niya kung ilang oras mo siya chinarge. Ayan, nag-charge po siya ng 2 oras, halos 3 oras pala siya, no, para ma-full charge lang isang baterya. So palitan natin. Tapos yung chinarge na natin, i-stack na natin yan ng 1 week hanggang 1 buwan. So kung nagmamadali kayo, pwede na yung 1 linggo. 1 linggong i-stack nyo ito, tapos i-test ninyo. Diba, na-charge po ito ng 4.2 volts. So iti-test po natin kung bababa po siya o hindi. So pag sa 1 linggo bumaba po ito ng 4 volts, so hindi po maganda condition ng baterya. So defective po yung baterya. Hindi po pwedeng gamitin pang power bank, pero pwede lang din gamitin yun pang flashlight na lang siguro. 1 week later. So after 1 week mahigit, kukuha na natin siya ng capacity test. So kailangan natin kunin yung capacity niya. So ganito po ang mag-set. So ilagay po natin siya sa normal set, normal test. Sabi niya, yan po. Habang nagbi-blink po siya, pag sinet po natin dyan, automatic po lahat na po yan is na-set na siya sa normal test. So, yan po ang pagkuha natin ng capacity niya. So hapon po ngayon, babalikan natin to kasi pag normal test po, kukunin natin capacity niya, tapos after makuha niya, i-charge niya po uli. So bukas na natin balikan ito. 8 hours later. Umaga, mga ka-DIY tech. So ito na po yung resulta ng ating pagkuha ng capacity test, no? Ito po si number 4. Ay ito na po yung capacity test po nila, number 3, yan. 1163 mAh, yan na po yung capacity niya. So kailangan nating isulat dito. Sulat po natin dito 1163. Yan na po yung capacity niya. Tapos si number 2 po, ayan, malaki po siya, oh. 2168. So lagay natin dito 2168. Check po ninyo kung umiinit. Wala po. Napakaganda po yung mga baterya to. Ito po ay na-stack na natin ng mahigit 1 linggo, 9 days po ito. So condition po yan kasi nung unang charge po natin dito, chinarge natin, tapos in-stack natin ng mahigit 1 linggo, hindi naman po bumaba yung kanyang voltahe. Umaabot lang po siya ng 4.18 ganon, kasi 4.20 po yung full charge niya. So okay na po yun. Ibig sabihin nakapag-hold po siya ng capacity
ng voltahe na hindi po nagbababa. Kasi may sarili pong may self-drain po tong bawat battery. Pag masyadong malakas, pangit po 'yon kasi tuwing nilagay po natin sa power bank na o gawa natin siya ng portable generator. Pagka chinarge po natin ng full charge after 2 days, magugulat na lang kayo ba't ang baba na ng voltahe niya. Yun po yung dahilan niya. Ang base pa naman natin pag bumaba ang voltahe is bumababa po yung karga niya, yung capacity niya. So kailangan po natin, bago natin gawin yung power bank na ganito, kailangan is condition siya. So ingat din pala kayo guys, no, yung mga ganitong battery, pagkaingatan nyo dahil ito yung mga battery na pag short niyo ang positive saka negative at hindi nyo alam sa paggawa nito, madali po siyang uminit. Kung matagal po siyang nakadikit ang positive negative, so masabog po ito. Pumuputok po ito, malakas ang putok, parang 5 star. Tapos okay na to. Palitan na natin, i-capacity test naman natin yung mga ibang battery na. So full charge naman na lahat ito. So palitan namin ito. I-update ko na lang po ulit kayo kung ano naman na yung mangyayari sa mga susunod na battery. So hello, ito na po lahat yung harvest natin na napagawa natin sa mga laptop. So ito po, saka ito, magkasama po yan. So ang ginawa ko nga lang po, pinaghiwalay ko kasi ito po ay magkaiba po, masyadong malayo na siya sa capacity ng mga to. So ito po ang medyo magkakalapit. So yan ay yung gagawin natin na portable or gagamitin natin yung solar battery. So ito, i-set aside ko na lang to, ibang build na lang to kasi hahanap pa tayo ng mga mas malalapit sa kanya na mga capacity. So dito muna tayo, at least maumpisa na natin yung paggawa. So ito po yung magiging sample lang, kaya pagtiyagaan nyo dahil konti lang po yung naano ko. So bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Mali ata, ulitin. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27. So 27 pieces kasi ang gagawin po natin is 3 series. So hahatiin natin yan divided 3 para makuha natin yung 12 volt system. So yung mga battery niyan na yung sinabi ko sa inyo medyo magkakalapit na po, ang gagawin po natin dyan para po ma-divided by 3, gawin po natin para madali lang po kasi magkakaiba po ang laman ng mga capacity nito. Ang gagawin lang natin is hiler lang po natin siya ng ganyan, punta doon sa dulong to, ilagay po natin yung pinakamalaki na capacity, pababa po ang capacity niyan, So meron pong simpleng paraan nito para makuha natin para pantay-pantay po yung mga bawat parallel niya sa isang series para hindi po siya magkakalayo yung capacity. So para maging equal po siya. So ganito po yung connection niyan, magiging connection natin sa paggawa. Kunwari ito po yung isang unang series, ito yung pangalawa, ito po yung pangatlo. Kaya po 3S yan para magiging 12 volts po siya. So ang gagawin natin, dito po yung positive, ito po yung negative nya, negative, tapos positive. So positive, then ito po yung negative nya. So ang connection po niyan, from negative po, i-connect po natin dito sa negative. So pagdating naman dito, i-connect naman natin dito sa negative. So ang magiging output niya, ito po, itong positive ng output at ito yung negative ng output. Ganyan po magiging connection natin yan. So una gawin natin, kukunin natin yung unang parallel niyan. So ito yung parallel niya, pangalawang parallel, pangatlong parallel. So ganito niyan. So simple lang yan. Ang gagawin natin para makuha natin agad, hindi na tayo mahirapan kasi umpisa natin from malaki hanggang sa pinakamalit
na capacity is kailangan natin gawin 3. So, divided by 3. So, ito yung paraan niya. Tuturo ko na sa inyo. Dito natin lalagay yung unang parallel. So, ganito lang. Panoorin nyo ako para makuha natin yung hatian. Ito po. From dito sa mataas, kukuha ka rin dito sa pinakamaliit niya. Ilalagay mo dito sa unang parallel. Then, dito naman po yung pangalawang parallel. At ilagay din natin sa pangatlo. So, ganun lang po. Paulit-ulit lang po siya. Kuha tayo dito sa malaki, sa maliit. Ilagay natin dito. Ganun din po dito. Ganun din po. Paulit-ulit lang po siya. Para at least po makita natin yung capacity nilang para. Tapos pagkakuha natin, i-compute natin. Ito, saka dito. Ganyan po yan. So, i-compute natin, isulat natin siya, no? So, na-divide na po natin. Nakita nyo naman kung paano ang paraan niya para ma-divided by 3 natin. So, susunod naman dito, ang gagawin natin, hatiin natin sa 3. So, kailangan natin i-compute. I-compute po. Dito po siya sa parallel 1, parallel 2, parallel 3. So, tignan natin. So, ang una is 18, 70, pangalawa 41. So, dito naman tayo sa kabila. Parallel 3. So, dahil sa mas malaki ito, ang paraan ko na lang dito is magma-minus tayo dito kasi itong pinakamababa, so kailangan dapat magkaparehas silang 3 o kaya mas malalapit, no? So yung nakita ko dito, pwede nating bawasan ito ng 50 plus or 50 ang babawas natin dito, idadali natin dito. So medyo itaas lang natin to. So, ang nakita ko dito sa ano natin, sa listahan natin is ito, si 1,534, i-minus natin dito kay 1,583. So, compute natin kung magkano ibabawas. 1,583 minus natin dun kay 1,534. So, 49. So, tama, muntik ng samak to dun sa calculate ko. So, ilalagay natin dito. Pagpalitin natin. Hanapin natin si ano dito. Si 1583. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito.
1583. Isoswap natin doon dito sa kabila si 1534. So 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ito. So isoswap natin, dalhin natin siya dito at siya naman dadali natin dito. So ang paraan niyan, ika-cancel na natin to, wala na siya dito at idali na natin dito. So ilista natin dito 1534 at si 1583. So yung gagawin natin dito, dahil nag-minus tayo dito, so yung minus na natin, i-minus natin dito. So nakita natin 49 po siya. So kung ito po yung computation niya kanina, i-minus natin to ng 49. So ang gawin dyan, compute natin ulit is 14,969 minus 49. So ang lumalabas na lang sa kanya is 14,920. So dito naman sa parallel 1, so nadagdagan siya ng 49. So magpa-plus na lang tayo dito. Nilista naman natin yung nagpalitan. So plus 49. So tignan natin kung makakahabol siya. 14,885 plus 49 equals, so tumaas na po siya. So 14,934. So ito yung total ng ng parallel 1 sa parallel 2, ito sa parallel 3 naman ito. So kung makukunti na po yung differential niyan, pwede natin i-go na to, o kung gusto natin pwede pa natin magbawas dito, dalhin dito. So pag sa nakikita ko naman kasi masyado na po siyang malalayo, so hindi natin na siya kayang mas ilalapit pa. So yan na po siya. So ang gawin na natin, ito na po yung finalize natin. So ang masusunod po dito, para makuha natin kung magkano yung niyan sa magiging capacity niya, is hanapin lang natin yung pinakamaliit. Ito po ang pinakamaliit sa kanila, si 14,916. Yan po ang magiging capacity pag ginawa na natin siyang 12 volt system. Kasi ganun po talaga ma'am, sir or ma'am, kung ano po yung pinakamaliit, siya po yung masusunod. Tulad po dito, kung nilagay natin is 1870 po yung mga capacity niya at meron pong nakalagay dito 15,000 O2. So ang magiging masusunod dito sa lahat ng mga capacity niya nito is ito. So ganito po siya. Isang klase ng paliwanag niya. Ganito. Kung yung pong tubig ninyo or drum po ito, kinwari, drum po ito, tapos dito is mayroon po siyang tubo na nagko-connect silang parehas. Ayan po, may nag-connect pong tubo dyan, may nag-connect po ng tubo dyan, ganyan po. At pag kinwari naglagay po tayo ng tubig dito, pag hindi po siya mapupuno ito, dahil ang mangyayari po niyan, so ang maunang natin is pag binuhos po natin tubig, pag napuno ito, ganun po siya. So yan ang level po nila. Yan. So hindi po pwedeng ihintayin nito. Pag napuno na po siya, titigil na po yan. Ganyan po. Matitigil na po yung charge niya. Ganun po sa parang sa tubig na explanation natin, no? So pag napuno po yung maliit, yun na rin po yung nagiging level po. Yan po ang level ng magiging capacity natin pagdating po sa mga baterya. Kung para-parehas po sana siya, mas maganda. Pero sa lagay natin, kasi yung sa atin is DIY lang, naghahanap tayo ng mga baterya ng mga laptop. So magkakaiba talaga ng mga capacity niyan. So kailangan natin
ganyan ang gawin natin. So ang masusunod dito, kung ano yung pinakamaliit, yan na po yung computation natin. So kinwari, kanina ang explanation ko, ang magiging capacity natin is 14,000. Pero kung isipin niyo, kung masusunod ang pinakamaliit, lahat po ito is maliliit na. So kinwari 1,500 po yun, no? So doon na tayo 1,500, 1,500, no? Sabihin natin, by dalawa na lang tayo magbilang para mabilis. 3, 6, 9, 12 plus 1,500. So 13,500. 13,500. Yan po yung magiging capacity natin. Kung hindi na po natin gagamitan siya ng ang balancer, no? Kasi ang may trabaho po ang magiging balancer nito sa mga nilalagay nating aparatos para po mababalance po siya. Kung meron pong mas sa isang hilera po, pag may balancer po tayong ginagamit, yung active balancer na tinatawag namin, ay ang explanation po nun is yung kung ano po yung kinwari mapuno po lahat yan, no? Kung sino muna yung pinakamaraming may laman, kinwari si red ang pinakamarami, itong si red kaysa dito, i-balance po niya. Uunahin niya pong ubusin yung may maraming laman bago po niya magagamit yung iba. So kailangan mabalance niya muna yung mas marami, idadali niya dun sa mas maliit. Hindi niya dadalhin, i-stabilize niya muna tong maliit. So sabay-sabay silang lalabas yan kung nagpantay na po sila. So yun yung maganda kung mayroon tayong active balancer. Kailangan po natin ng ganito. Ang tawag po namin dito ay 18650 holder. Ito po ay para po may magkakaroon po siya ng tawag nito, yung hindi po sila maging dikit-dikit. So ilalagay po natin dito si 1. Ito po yung sa 1 po. So makikita nyo, so nagiging battery pack na po siya. Ganito na po siya maging itsura niyan. So sa next video po natin, yun na po yung talagang paggawa natin, kasi explanation natin is pagkuha lang po ng capacity ng mga baterya. So sa next video, gagawa na po tayo ng power bank. Yun na po yung pinakahihintay nyo. So in-explain ko lang muna sa inyo kasi dito paano ba ang proseso ng mga bateryang katulad nito. So yung mga nakita nyo dito na isa, meron po pa pong mga kasama dyan, nandun po sa taas, ay kasalukuyan ko pang ginagawa ng capacity. So tansya ko may mas malaki pa tayong magagawa. So ang ginawa ko lang dito is maliit lang kasi gusto kong maituro na sa inyo yung kahit small setup kung paano siya gawin, no? So nakuha na natin yung capacity niya, saka yung explanation nito kung paano gagawin. So next video bukas na, sige, mamaya sa next video natin gagawa na tayo at ituturo ko na po sa inyo yung mga gamit na kailangan natin dito sa mga safety po natin na gagamitin, mga breaker or any something na dyan. Tapos yun na po. So salamat po sa inyong lahat sa nag-abang sa video ito. So abangan po ninyo yung next video ko na pagbubuo na tayo ng power bank. So salamat po sa pagpapasensya nyo sa tagal po ng explanation ko, no? So salamat, yun lang. God bless po.